kung mabilis siya magalit outside of trading, let's say tinataasan niya kagad ng boses yung asawa niya or yung anak niya, ganun din mangyayari sa chart. Baka suntukin niya pa yung monitor. Ang ginagawa mo, paano mo na-achieve yung lahat ng yun ng sabay-sabay? Don't chase butterflies, pero mend your garden and then butterflies will come. Ganda. So parang personal development pala. So kasi masasabi ko, coach, malayo na pero malayo pa. Lahat ay mababalik ko doon sa 2-year na experience ko sa mission. Breakthrough talaga to kasi ngayon ko nakuha yung first million ko sa forex trading. Kumbaga, for me, na growing up very poor and then achieving this, dati hindi ko siya parang kayang i-imagine sa life. Ako kasi naniniwala talaga ako sa Diyos ay merong plano para sa'yo. Kumbaga, lahat ay mag-a-align for your sake. What's up guys? Andito tayo for another episode ng Jobcast with Coach Eric. Grabe, ang business tycoon ng Visayas. Mindanao. Mindanao pala, sorry. Kasi galing ang Visayas eh. Diba? Grabe. No? Si Coach Eric pala bagong kasal. Kamusta naman ang bagong kasal? Well, yun yung decision coach na sobrang, kumbaga kung alam ko lang na ganun pala kaganda yung kasal, dapat inagahan ko na. Ay, grabe. Sobrang ganda. So ano masasabi mo sa mga nagdadalawang isip pa na lalaki or couple na magpakasal? Well, siguro if nasa tamang edad na, let's say nasa early 20s na kayo and then kilala nyo yung bawat isa, yun, to pray about it and then do it na kasi yun yung kumbaga tradition na unti-unting nawawala na ngayon yung pakasal. Parang okay lang kahit di mo pakasal. But for those na couple, mas maganda tayong pakasal. So ilan taon na ba, Coach Eric? Kaka 26 ko lang, coach. 26, grabe, no? Pero yun, sobrang congratulations, sobrang happy namin sa inyo ni Angel. So pasensya, hindi kami nakapunta, no? Ayos lang, coach. Pero at least meron tayong konting celebration naman dito sa Manila. So yun, Coach Eric, paano ka ba nagsimula sa forex trading? Yun. So actually, coach, nung high school ako, kumbaga, since laki kasi ako sa hirap, nasa isip ko na talaga palagi, like gusto kong magkapera, gusto kong yumaman, like paano kaya to. Ang ginagawa ko, palagi ako nagsisearch ng mga online opportunities. So, pero bago tayo pumunta doon, Coach Eric, ang tanong ko lang sa'yo, paano mo nasabi sa sarili mo na ayoko ng ganitong buhay? Ano ba yung mga na-experience mo? Nung sinabi mong mahirap lang kasi ako, ano yung mga na-experience mo? Sobrang dami actually, coach. Kasi una, lumaki ako na walang father. So basically yung nag-aalaga lang sa amin is yung mama ko, and then siya lang mag-isa kasama yung lolo't lola ko, pero syempre matanda na yun sila that time. And nakita ko talaga paano siya magkayod, like alam mo doon sa probinsya. Pag nasa probinsya kasi wala namang mga online opportunities before eh. So ginagawa niya kahit ano, yung sa palayan, na-try niya pa nga yung sa scrap, di ko alam ang Tagalog doon, yung nasa scrap. So lahat tinry niya, benta ng ganito, benta ng ganyan para lang makapag-aral kami. And then nakita ko na sobrang hirap pala ng ganun, like nangungutang kami ng pambigas, pangkanin, ganun. Tsaka minsan 2 beses lang kami kumain isang araw, isa. Tapos asin lang yung ulam, yung mga tipong ganun. Sabi ko, mga ilang taon ka nito? Elementary, coach, hanggang early high school, mga ganun. So, pero may mga kapatid ka? Meron, coach. Tatlo kami sa mama ko. And then naranasan ko yung ganong buhay. That's why sabi ko sa sarili, nagparamis ako na gusto ko yung anak ko ay hindi maranasan yung mga ganito. Although na-enjoy ko, hindi ako nagsisi na ganyan yung naranasan ko. Kasi yun yung naging fuel mo. Oo, kasi sabi ko, wala din akong nakikita ng like, let's say, example or doon sa lugar namin na mayaman. So, kumbaga, sobrang layo sa mindset ko or hindi ko masyadong maintindihan ano ba yung totoong yaman, parang ganon. And then, I just came across noong, let's say, early high school, parang may napanood lang ako ng mga videos motivational videos na pwede palang yumaman, mga ganon. So, doon ako nagsimula magka-interest, mag-search ko ng mga ano yung mga nakita mong opportunity nun? Or sino yung mga nakita mo, mayaman siya, ganito ginagawa niya? Actually ko sa networking. Talaga? Ay, yung mga networking. Pareho pala tayo networking din ako na namulat eh. Oo, doon ako parang tapos may nakilala ako na kasi gusto ko magbenta kasi gusto ko magkapera, iipon ako. Tapos magbenta. So ang nangyari, may nakilala akong networking. Then nakuha ko yung mindset. Like business, lahat. Anong company? Ano yun, coach? Sa Front Row. Front Row. Front Row. Tapos nag-try na akong mag-attend sa mga seminars nila. Sobrang laki ng pagbago ng skill set ko noon. And then actually dun sa Surigao, somehow napalaki namin yung team that time. So doon nagsimula yung parang interest ko talaga sa business. Then nag-stop yun.
dahil nag-serve ako ng full-time mission, pero sa loob-loob ko talaga, andun pa rin yung hunger ba na gusto ko talaga yumaman, ganun. Gusto kong maparetire yung mama ko, mga ganong tipo. Gusto ko makabili ng sasakyan, yung mga ganun. And habang nangyayari yung gano'n, na sumikat yung crypto that time, yung Bitcoin coach, 2018, 2017, high school ako noon. So ni-research ko yung Bitcoin. So doon yung nagsimula yung parang nag-open yung mind ko sa forex, sa trading basically. So bumili na ako ng worth 8K, 10K na Bitcoin sa spot, sa coins.ph pa yon. And then after ng 2 years na mission ko, pagbalik ko, 2021, umangat yung Bitcoin that time. So, naging somehow around 40 to 50K siya. Sabi ko, totoo pala times to. 5, no? Oo, sabi ko, grabe. So, winidraw ko yun. And then, trinay kong i-trade sa futures naman yung natirang, let's say, 10K. Pero nasunog. Para mga ganun. Pero dun, at least, meron na akong taste na, meron palang chance sa trading. So, yun. And then, I came across sa mga videos niyo, coach. Doon na nagsimula talaga yung forex trading. Grabe, no? So, from crypto, nakita mo na, pwede pala, no? Sino pala nag-inspire sa'yo mag-crypto? Sa crypto, Saan mo nakita yun? yung nakikita ko sa YouTube. YouTube. Sa YouTube lang. Tapos, meron palang meron akong, let's say, ka-church na naririnig ko sa kanya yung Bitcoin. Tapos, nakabili sila ng sasakyan. Grabe, no? Dahil doon sabi ko, ano kaya meron dito? Yun, doon na nagsimula. Kasi nakabili sila ng sasakyan eh. So, coach. Grabe yung potential. No? Actually, kung ganyan nangyari din sa akin, nakakita lang ako ng someone na, kumikita ng malaki. Kaya ko din yan. Parang doon yung simula di ba? Tapos, makaka-taste ka ng mga small wins. Kaya, ikaw nga, ang ganda nga na win mo, 50K. Di ba? Ako, ilan lang yung win ko ata dati noon. Tapos, yun, pareho rin tayo nasunog din. Pero at least nalaman natin na pwede pala talaga. Di ba? Doon tayo na muna, pwede kong gawin to. May mga mali lang ako nagawa, kaya nasunog. Pero, tutuloy-tuloy ko lang. No? So, nakailang beses ka nasunog ng account sa trading? Kung sa crypto, yung isang account lang na yun. Pero Yun kung sa lang. trading in general, nagsimula ako 2021, 2022, mga prop firm yun na challenges, yung personal na account ko, let's say mag-deposit ako ng $200, $300, sunog, yung mga ganun. So, di ko na siguro mabilang, coach, kasama na yung mga challenges. Saka yung mga funded accounts na nasunog, yun. So, paano ka naka-bounce back? Kasi kung nangyari sa iba yun, malamang magkukwit na. Di ba? Ilang beses sunugan. Baka hindi para sa akin to. Nag-challenges ka pa. Tapos nag-TMT ka pa. Yes, coach. Nung ginawa mo ba yung mga... Nung sunugan ka ng account, TMT ka nun? Coach, kakasimula ko pa lang sa TMT noon. So, kakatapos ko lang ng mga modules noon. So, sabi ko, okay na, kaya ko na. So, Tapos, di ba nag-invest ka pa sa sarili mo, may community ka, everything. So, hindi mo ba napapatanong sa sarili mo na, baka hindi para sa akin to? Kasi lahat na naman ginawa ako. Sunog pa rin ako. siguro may mga time na ganun, pero hindi ganun kalala na parang sinabi ko na talaga na parang hindi para sa akin to. Kasi back of my mind, yung mga losses ko na yun or yung mga failure, let's say hindi na siya failure parang part lang siya sa process. Yun yung iniisip ko palagi. And then, iniisip ko, sabi ko bata pa ako, so kaya ko pang, let's say, mag-loss ng maraming beses and then matututo. And then, napanood ko yung video no dato, coach, yung end state, yung mga ganon, yung dapat yung focus ka lang sa goal, yung mindset mo, yung habits. So, doon talaga ako nag-focus. Like, okay, nag-loss ako ngayon, okay, part sa experience. Pero, yung pinaka-goal ko, hindi nawala eh. Yung timeline lang, sabi ko kasi dati, dapat ma-achieve ko yung first million ko by 23 years old, pero hindi nagawa, hindi nangyari. So siguro yung mga timeline niya nauusog, pero yung overall na goal ay dapat hindi siya nawawala talaga. So actually, totoo yan. Mausog at mausog talaga yung timeline. Lalo na, ang mostly ng mga kabataan, kahit ako nung bata ako, I reach for the stars and land on the moon. Tama ba yun? Parang mas malayo yung goal ko. Para kunyari, hindi ko mabot. Kunyari, ang goal ko is 1 million. Naging 500K. Malukot pa ba ako nun? Okay diba? So ang ganda rin nangyari sa'yo, Coach Eric. Pero tanong ko is, sabi mo kasi, nakita mo yung mga insights, yung mga habits. So, gaano ba ka-important yun? And ano ba yung mas important? Yung technical skills or yung personal development? Siguro, I mean for me, coach, very important talaga yung, kasi yung technical na mga skills pwede mo yung matutunan eh. And then, one thing na napansin ko, for example, sa mga students, parehas naman sila tinuruan ng technical. Same lang naman ang tinuturo. Same lang na modules na tinitingnan nila. Pero bakit iba-iba yung result ng mga student? Kasi yung personal development kasi yun yung parang kailangan nating unang gawin. And then nagre-reflect na lang yung result nun outside publicly.
Correct. So, kung ano yung naalala ko na parang kung nag-win ka privately and then ang mangyayari nan publicly mag-win ka din. So, personal development, kumbaga yung pinaka-importante talaga. Kasi kung for example sa trading, if discipline ka, let's say sa private life mo, madadala mo yan sa trading, nagiging discipline ka. Pero pag outside sa trading ay hindi ka disiplinado, let's say mabilis ka magalit or ganito ganyan, wala ka masyadong magagandang habits, madadala mo lang din sa trading. Correct. So kahit parehas tayo ng strategy na ginagamit, pwedeng mag-work sa akin pero hindi mag-work sa'yo. Ganda nga no. So tama, naisip ko nga rin yun na sobrang gulo ng buhay mo, tapos tinry mo mag-trade. Close to impossible talaga na magiging stable at maayos yung trades mo. Tama, coach. Diba? So, kailangan ayusin mo muna talaga yung sarili mo. Tama? Mas gugulo lang nun, coach. Mas gugulo. Tsaka ang dami kong na-experience before na parang, or nakilala before na parang hindi nila inuna yung personal development. Nag-trade kagad sila. Mas lumala pa yung situation nila compare sa nung nagsimula sila mag-trade. So, paano nangyari? Paano naging mas malala? So for example, let's say isang tao or let's say isang student na nag-start ng trading, anyone, no, na wala pang masyadong magandang habits. So yung gusto niya lang ay, let's say, get rich quick. So ang gagawin niya ngayon, wala siyang magandang habit outside of trading. Gagawin niya ngayon, i-apply niya sa trading kung ano yung mga habits niya, routine niya, discipline niya outside of trading. So let's say kung impulsive siya outside of trading, ang mangyayari nung nag-trade siya, naging impulsive siya. Kung mabilis siya magalit outside of trading, let's say tinataasan niya kagad ng boses yung asawa niya or yung anak niya, ganun din mangyayari sa chart. Baka suntukin niya pa yung monitor, di ba? Kasi nagalit na siya, di ba? So, hindi talaga siya ganun kaganda if hindi mo nauna yung personal development. Ang ganda nga. Sobrang ganda ng sinabi mo na yun. Sobrang agree talaga ako doon. Kasi, nung nagsimula ako, meron pala akong gambler's mindset. Hindi naman ako mahilig magsugal. Di ba? Hindi naman nagsugal sa labas or basta wala akong kaalam-alam sa sugal. Pero meron pala akong gambler's mentality. Kumbaga, gusto ko pala is high risk, high reward. Laging ganun. One time, big time. Parang ganun, di ba? Parang, bakit? Kasi parang mindset ko nun, go big or go home eh. Parang ganun eh, di ba? So, hindi naman tinuro sa akin na unti-unti lang, ganun. Kumbaga, wala magtuturo sa nun eh. Kailangan talaga, mga nakikita ko rin sa YouTube, hataw, di ba? Todohin mo, go big or go home. So, walang nagturo ng patience, ganyan. Di ba? Pwede, may magtuturo naman, sabihin nila maging patient ka. Pero ano ba itsura nun? Di ba? So, ano yung difference ng lifestyle mo dati? Nung nasunugan ka, anong difference ng routine mo dati sa routine mo ngayon? Oh, Namasahe mo na sobrang stable na ako. Buti na lang ganito na ako. Kaya na namamanifest ko sa trading na stable talaga and profitable. Siguro, when I was mga nasa 21, 22 years old, gusto ko kasi quick eh. Gusto ko quick sa life. Gusto ko agad ma-achieve kaagad yung mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, nasa personality ko yung nagmamadali. So, isa na yun. Na-apply ko sa trading, nagmamadali na ako. Wala pang masyadong magandang setup, nagmamadali na ako. And then, wala akong, let's say, somehow, discipline in a way na, for example, before coach, sobrang nasa let's say palaging nasa phone or naglalaro ng mga mobile games, lahat like ubos yung mga oras na yun. Ubos yung oras. So basically, yung nagbago ay ngayon nagkakaroon ako ng parang mga habits like for example reading books, and hindi naman araw-araw but actually the past this year pala is mga araw-araw pala this year. Nag-gym, mga ganun. Gym. Siyempre, yung mga ganung habits, mga onti-onti. And then, what I learned is yung being kalmado lang sa kung anong mangyayari sa buhay. So, hindi na ako nagmamadali. So, kung nangyayari siya, let's say, parang bahala na yung Diyos, parang ganun. Pag hindi, edi try ulit. Parang ganun yung nagiging mindset ko ngayon. So, dati parang fino-force ko yung mga bagay ngayon. Just let it be. Ganda, no? Actually, ang madalas sinasabi ng mga tao dyan is kapag mas sinahabol mo, yung, let's say yung pera, mas lalayo siya. Pero parang magagamit mo yung principle din sa lahat. For example, pag mas sinahabol mo yung babae, di ba? Mas magiging creepy ka, di ba? Tama. Diba? So kahit ano, pag hinahabol mo yung trade mo, or meron kang laging hinahabol, or laging fino-force, hindi siya ganun ka-okay yung result. Mas okay talaga na darating siya. Same with, nakikita ko lang din ako, kunyari sa personal development, nasabi mo kanina, Coach Eric, sobrang inangat mo yung personal development mo, mas naging patient and everything. Madali na yung trade eh. Madali na yung pera. Papasok na siya, no? Sobrang ganda talaga nun. Na-realize ko lang, no? Hindi kaya yung
paghahataw natin or talagang todo natin, nakuha natin sa networking? Baka coach. Actually, Pwede, marami no? akong kilalang trader din na nasa networking din. So, yun yung... Pero may naalala ako, coach, na sinabi nyo kanina, yung minsan kasi nasa tao na talaga yung parang gusto natin makuha yung mga gusto natin kaagad. Kasi especially sa panahon ngayon, lahat instant eh. Instant noodles, di ba? Mga fast food, andyan na kaagad. Kumbaga, na-underestimate natin yung process. Oo, parang gusto natin, order ako ngayon na. Parang gusto natin ganun eh. Correct. But may naalala akong parang quote na parang, don't chase butterflies, pero mend your garden and then butterflies will come. Ganda. So parang personal development pala. So kasi pag hinahabol mo yung butterflies naman talaga sa probinsya, maraming butterflies. Hindi mo yung makukuha, pero pag may magandang garden ka, lalapit yan sa'yo. Parang Ang lapit. Hindi mo kailangan ng butterfly net, mga gano'n. Pero sobrang ganda. Sobrang tama talaga yun. No? So ang tanong, kunyari, sa mga nanonood sa atin, ano ba yung fina-force mo sa buhay mo? Actually, napakaganda ng post ko niyan kahapon lang. No? Kasi parang, usual kasi, normal kasi na kapag may gusto ka, kailangan gawin mo ng paraan. 'Di ba? Pero minsan kasi pag masyado nating finors, hindi na siya dumarating. So ang ganda, sobrang ganda ng usapan natin, yun ang ating personal development. Tas yung results, ma-attract mo na lang eh. So, okay na ba i-share mo naman sa amin, Coach Eric, ano ba yung na-attract mo na mga results? Ano yung na-attract mo na lifestyle? Ayun. Siguro, masasabi ko, Coach, malayo na pero malayo pa. No, kanina na-share ko kung saan kami nagsimula. Very humble na beginning. Alam ko talaga yung mga experiences sa probinsya, gano'ng kahirap doon. And then, nung sinimulan ko yung like personal development, focusing on my personality, yung mga habits ko, so unti-unti ko nang na-achieve yung mga, for example, let's say sa trading, nagkakaroon ako ng consistent profit, especially sa funding, sa prop firms, kasi nasa prop firms ako. So, 2023, simula ako makakita ng mga payouts from here and there. No, sa personal life account ko, nakakapag-withdraw na pa unti-unti. 2024 to 2025. Actually, this year lang ko, sobrang breakthrough talaga to kasi ngayon ko nakuha yung first million ko sa forex trading. Kumbaga, alam ko sobrang late pa to para sa iba, but for me, na growing up very poor, and then achieving this, dati hindi ko siya parang kayang i-imagine sa life. Ganito pala yung feeling. But yun, yung nakita ko lang na reason doon is because I tried to focus on myself muna. Really setting goals, making plans, and kumbaga cutting out yung mga noises, yung mga distraction, just focusing lang doon sa goals ko. Sinusulat ko yung mga goals ko talaga. And then yun, nakikita ko na kaagad, okay, yung discipline ko sa outside nagmi-mirror na siya sa trading. Nakapasa na ako sa mga prop firms, withdraw, etc. Ganda, no? So, ang kinagandahan pa, sobrang happy talaga ako, sobrang namangha talaga ako sa Coach Eric is, number one, meron kang full-time work na yung sa missions mo, di ba? Tapos coach ka pa ng TMT. Tapos nagtitrade ka pa. Di ba? Actually, sobrang namangha rin ako sa'yo kasi nakikita ko yung mga trades mo, sobrang boring. Mga swing trades ko. Sobrang boring lang talaga. Pero paulit-ulit mo lang talagang gagawin. Maging patient ka lang, maging discipline ka lang. Ano yung ginagawa mo? Paano mo na-achieve yung lahat ng yun ng sabay-sabay? Siguro, Coach, lahat ay mababalik ko doon sa 2-year na experience ko sa mission. Doon talaga din nagsimula yung pag-build ng discipline doon. Knowing knowing na yung God, no, ako kasi naniniwala talaga ako sa Diyos, ay merong plano para sa'yo. And then, if you will just be a good boy, basta maging mabait ka lang, hindi naman perfect, kumbaga lahat ay mag-a-align, no, for your sake. So doon ko talaga ibabalik lahat yung 2 years na service ko na full-time mission. Kaya pagdating doon sa nung nag-23, 24 na ako, which is mayroon na akong pinagsasabay ng mga trabaho, coach, and then nag-trading. So parang hindi na ako ganun na nahirapan. Kasi somehow na-develop yung discipline doon sa mission. Ganda, no? So, ang pinaka nakita ko doon, Coach Eric, number one, sobrang ganda ng environment mo. Diba? So, doon sa missions, syempre puro God-driven, diba? And sobrang niniwala talaga. Sobrang faithful kayo. Diba sa TMT, ganun din ganda rin na environment. So, ang general term ko naman doon sa faith, sa Bible, is yung end state. Tama. Diba? So, ganun talaga kailangan mo talaga ng, gano'n nakatulong sa'yo yun, yung faith mo?
Sobrang laki, coach. Kasi, let's say kung wala yung faith ko na yun, walang action na mangyayari. Kasi yung faith kasi yung nagli-lead sa action ng isang tao. Dahil meron akong faith, it will push me to do something. So, for example, yun, naniniwala talaga ako na like magiging successful ako. Yun end state, may faith talaga ako, and then pinagpipray ko siya. So, dahil may faith ako, meron akong motivation or discipline to do it. So, kahit natatakot ka, dahil may faith ka, gagawin mo na siya. And then, yung iba kasi sabihin nila may faith ako pero wala siya nilang ginagawa. So, hindi totoo yung faith. Hindi totoo yung faith. Ano yun? Faith without work is dead. Correct. So, dapat yung faith mo, meron ka talagang ginagawa palagi. Correct. Related doon para masasabing yung faith siya. Tama. Tsaka, naririnig ko rin, no? And sobrang niniwala din ako dito, hindi mo ma-achieve ang isang bagay kung hindi mo nakikita yung sarili mo na na-achieve yun. Tama. 'Di ba? Tama, Kasi kung, for example, kunyari lang, syempre, basketball ulit. Kunyari, hindi mo nakikita yung sarili mo na magaling mag-basketball. Practice ka lang ng practice. Wala talagang mangyayari. Totoo yan. 'Di ba? Either walang mangyari, kahit puro practice ka. Number 2, tama rin ka na mag-practice kasi hindi mo nakikita yung sarili mo na magiging magaling talaga. So, very important talaga yung, ayun nga, end state, yung faith, yung paniniwala ko ano man term, yung ginagamit nyo, pagdating sa paniniwala, very important talaga. So sa lahat ng na-achieve mo ngayon, Coach Eric, paano ka nag-give back? Siyempre, number 1 sa missions and sa family mo rin, di ba? Paano ka nag-give back? So, one thing na pwede kong sabihin aside doon sa really giving back to my family, especially sa mama ko, sa family din ng wife ko, is through sharing yung knowledge din doon sa mga student natin sa TMT. So, since naging missionary ako, naging trainer ako, ang nasa akin na coach yung parang nasa passion ko na magturo. And then the more I teach, the more din na parang naaalala ko yung mga principle. So basically, yun yung one thing na masasabi ko na nakakapag-give back ako. No, nakakapag-share ako ng knowledge. And then siguro one thing din is yung just positive attitude sa ibang mga tao, just telling them na kaya mo yan. Especially yung nakikita ko na parang dyan din ako nagsimula. So, part of giving back ay hindi lang material things but also yung mga words na sinasabi mo sa kanila kasi nagpo-fuel din yun. So, siguro isa yung nakikita ko. Kasi wala pa naman akong, let's say, hindi ko pa naman kayang magpakain ng buong isang community. Parang gano'n ganyan. But siguro yung mga give back na ginagawa ko ngayon is yung really words no sa mga tao and then yung mga small mga bagay na nagtuturo sa kanila. So for sure sobrang proud sa yung family mo, no? Yes, coach. No, ano naman naging feedback nila sa iyo? Kamusta naman sila? Sobrang saya nila, coach. Actually palaging sinasabi ng mama sa akin, nagtatrust ako sa iyo kasi dati pa nakikita na kita na parang kahit saan ka ilagay, pwede kang mag-blossom doon. Pwede kang ano bang term doon? Pwede kang mamulaklak doon. Parang ano ba yung term doon, coach? At actually, hindi ako nag-college. Kasi walang magpapara sa akin ng college. As in, kahit first year, hindi? Kahit first year, coach, hindi. So parang diretso talaga ako sabak sa trabaho. And then, hindi ko naman pwedeng sisihin yung mama ko na ba't di mo ako pinaaral, gano'n, di ba? So alam ko naman yung situation kasi. So, yun, I can really say na very proud sila sa akin. Kapatid ko, mama ko. The way they speak to me, the way na every time nag-uusap kami, very thankful sila. So, yun. Ano yung pinaka nabigay mo sa family mo or sa mami mo na sobrang masasabi mo na grabe, hindi ko akalain magagawa ko to or mabibili ko to para sa family ko? Yun. Siguro una, coach, is yung una muna is yung pangarap ni mama na maging maayos yung buhay namin. Yung pinakauna kasi more than yung mga material things Yung parang naging, ay salamat hindi sila naging lasinggero or hindi sila naging ganito or hindi sila naging tambay. Parang gano'n. Kasi especially doon sa lugar namin, araw-araw lasing yung isang tao. Parang gano'n. Okay lang naman siguro para sa iba. No? But yun. And pangalawa is nag-start kami ng business doon sa probinsya para at least makatulong-tulong doon sa pamilya namin. And then one time din, actually hindi lang one time but may maraming instances na every time nagkaka-withdraw ako, ito naman kung sa pera, say, binibigyan ko ng cash din yung mama ko. Like cash, nagugulat na lang siya, ganyan yung binibigay ko. So, siguro yun yung mga, ngayon, paunti-unti na give back ko sa mama ko. Marami pa akong pangarap para sa kanya, especially hindi pa siya nag-senior. So, before mag-senior siya, dapat na pa-retire ko na siya yung mga ganun. Ganda, no? So, ano yung mga businesses na napuhunan mo? Diba? Tapos ano pa yung goal mo pa? So, yung sa probinsya, since
laki kami sa probinsya, yung unang na-try namin is yung mga palayan. Yan, kami ng wife ko. So, last year yon. So, basically, kinuha ko lang din yun sa trading, paunti-unti. Then, yung ngayon na pinofocus talaga namin is yung sa piggery. May piggery business kami. And lahat yun, hindi ko makukuha, coach, kung sa sahod ko lang yun kukunin yung pag-start ng piggery business ko. Piggery business namin ng wife ko, hindi ko makukuha yun kung nasa trabaho lang kasi magkano lang naman sahod sa trabaho. Sa trading yun nalagay ko sa sa business. Instead na bumili kami ng sasakyan namin kasi tempting na, may pera na kami. Bili tayo sa sasakyan. Hindi, mahirap yung family namin back home. Tsaka kami, mahirap pa kami. So, asset or liability, bili lang tayo ng baboy. Parang ganun. Napanood ko kasi yung video no, coach, na sabi nyo, yung pinaka, hindi ko alam na maalala yung title nun, yung kotse ay yun yung parang worst na something parang ganun, di ba? Investment. Basta ganun. May napanood akong ganun, coach. Sabi ko, okay, di mo na tayo bibili ng kotse. Baboy tayo. Pero tama yun, no? Ang ganda ng mindset mo. Actually, nakikita ko yung mindset ko sa'yo. Kasi ganoon talaga eh. Kung gusto mo talaga yumaman, kailangan dumating sa point na hindi mo na kailangan magtrabaho. Diba? So, hindi naman mangyayari sa atin kasi, again, passion natin magturo. Talaga magbibis tayo. At gusto talaga natin magkaroon ng generational wealth, diba? Para sa mga apo natin or apo ng apo natin. So, yun talaga yung pinaka-formula eh. Pag kumikita ka ng malapit sa Forex, magtabi ka, then bumili ka ng asset. Diba? Either business. Actually, ang ganda nga ng business mo eh. Masasabi mo bang high risk yung piggery or yung yung palayan or hindi naman? Well, sa ngayon, coach, especially doon sa amin, medyo high risk siya eh. Kasi, hindi mo kontrolado yung price ng live weight tsaka nung, let's say, bentahan ng baboy. Parang trading lang siya, umangat, bumababa. Tsaka yung isa pang risk doon is yung health ng baboy. Hindi mo rin kasi although kaya naman siya i-mitigate, like pwede naman siya i-prevent, pero isa yon. So, pag namatay yung mga baboy. So, basically, meron talaga palaging risk. Pero kaysa naman nasa bangko yung pera, so binili namin ng baboy. Tsaka mabilis lang naman maliquidate yung baboy. Kaya benta mo lang, katayin mo lang, then cash na. Tsaka for sure may experience na kayo doon bago ka pa mag-invest sa business na yun, di ba? Coach. Basically, yung family ng wife ko. Ganun. Tsaka ng mama ko din sa probinsya. Minsan yung baboy, 2 baboy, ganun. So ngayon, dinamihan na namin. Ganda. So yun talaga yun, kumbaga, kumikita ka Forex, or kung saan man, biglang may mag-boom sa'yo. Kunyari, maging kunyari, part ka ng bini, gano'n. Diba? Nagkapera bigla, no? Diba? Kasi, pwede, sana forever, pero hindi talaga siya, may mga seasons talaga. Diba? Kaya maganda magbigay ka talaga sa business. Wag muna agad kotse, wag muna agad bahay. Tapos, yun, Forex account, diba? Mga prop firm, I'm sure, yung mga payout mo, pinabibili mo ulit ng challenge. Ganun kasi talaga. Ikot-ikot yung way. And ayun, ano yung next goal mo naman, Coach Eric? Well, so sa goal ko, coach, patuloy pa rin. So yung goal ko is pinakauna is to retire yung family namin. So dapat dun lang yung galing sa Forex talaga. And then to manage yung malalaking prop firm account, mga prop firm accounts, yung for example sa FTMO, mag-max allocation doon. And then of course, to continue dito sa TMT. Like, actually, di ko ma-imagine talaga yung life ko, coach, without yung TMT kasi mas nag-grow yung, nag-grow yung personal development ko din. Dahil, kumbaga, nagkaroon ako ng network of people na same-minded, and then, every time na nami-meet ko kayo or yung ibang mga coaches, parang nami-mentor na din ako for free, parang ganun. And goal ko din, of course, mas marami pang matulungan ng mga TMT students natin. And mag-build ng family kasama ng wife ko. So hanggang doon lang makapag-travel ng ibang bansa kasi di pa ako napag-travel ng ibang bansa, yung mga ganun tipo. Mabili yung first car ko. So yun yung mga next na mga steps, mga goals. Tulungan natin yan. So yung travel, kayang-kaya natin next year, di ba? Travel tayo. VCAT. Tapos, yung kotse. Anong kotse gusto mo, Coach Eric? Mali mo, bigyan na kita ngayon. Ay, grabe. Joke lang. Kayang-kaya mo na yan. Mas mayaman ka pa sa akin. Anong kotse yung mo? 4 yung gusto kong kotse. So, 4 agad? Grabe naman. Isa-isa lang. Agad. Para pagbili, 4 kagad lumabas. Ngayon, wala muna din pagbili. 4 kagad din. So, gusto ko, paborito ko yun, coach. Like yung MX-5. MX-5. Mazda. Yung Miata. Tsaka yung Fortuner, gusto ko din yun. Yung Raptor.
Yung Raptor malaki kasi, so at least maliit ako. Lalagay Tapos ka ng paglabas mga biik din. doon, Oo, di dun ba? sa likod. Tsaka yung jeep. Yan. Yung jeep na yung isa. Ayun, So, sa jeep. probinsya, maganda kasi yung Raptor doon. Ano yung jeep? Rubicon, ganun. Oo, di ba yung yun? Rubicon, Ah, yan. Rubicon, oo. Kaya. Sapat. Panis. So ano yan, 2026. Ano yung Sure coach? yan. To 20, yan mga siguro 10 years, 5 to 10 years na. No? Kaya mo yun next year. Next year Maniwala na, ka let's sa go. akin. Maniwala ka sa akin yun. Kay Lord. Di ba nga, sabi, wag mo siyang ilimit. Nililimit mo eh. Oo, yun Hindi, pala. joke lang. Isa din yung pala yung problema ko. So, tayo lang talaga minsan naglilimit. Yung tandaan nyo dati. Kasi parang hindi ka pa ready. Sabi, ay, wag lang muna ngayon. Pero totoo yun Decide ka na. Ang ganda kasi totoo naman, kunyari, na-achieve mo lahat ng goals. Nung simula na inisip mo ng bata ka, na-achieve mo ngayon eh. Diba? So why not, bakit mo ililimit yung sarili mo? Naniniwala kasi ako, kung gaano kalakas yung faith mo, ganun din talaga mangyayari sa kung paano ka gumalaw. Diba? So naniniwala ako na lahat, kahit sino yan, yung mga business tycoon, yung mga sabihin ko sana politiko pero ewan ko, di ba sabihin yun. Artista, di ba? Lahat yan talaga, in-state nila. Di ba? So, kung kunyari, ang goal mo, kunyari, sabihin na natin, ang goal mo next year is million. Iba yung galaw mo. Kung ang goal mo next year is, sabihin natin, 100 million. Diba? Tama, Ganda tama. yun, no? Ganda. Tsaka magkakaroon ng urgency coach eh. Kasi wait lang, 100 million pa yung goal ko this year. Oo. Compare sa 1 million na okay, nakakalahati na ako. Oo. Tsaka mag-iba yung mindset mo. Kunyari, para kumita ka million, kunyari, bibili ka na isang prop firm per month. Ganun. Kung ano ka, 100 million. Kung 100 million, baka mag-create ka ng, di ko alam, sarili mong EE. Ganun, para gumagana siya mag-isa sa lahat ng mga prop firms mo. So nagbabago din yung question na sasagutin mo dahil nagbago na yung goal mo, parang ganun. Yun pala yun. So, yun nga talaga. Kung ano talaga gusto mo, gawin mo. Okay. Kasi ako naniniwala ko. Yung gusto ko talaga, Coach Eric, kwento ko na rin sa'yo, no? Gusto ko lang talaga maging yumaman yung mga coaches sa TNT and yung mga students. Tapos gusto ko lang din na ako, personally, magkaroon ng peace lang and financial freedom. 'Di ba? So, ganun. Hindi ko talaga, sa totoo lang hindi ko talaga goal yung billion or anything. Pero ang goal ko is ma-achieve yung mga goals nyo. Which is para sa akin, sobrang laki talaga niya. Diba? Kunyari lahat kayo, tig million kayo, mga coaches. So, sa akin, malamang, kunyari, kung tig million kayo, panis yung TMT, sobrang lalaki na talaga. Diba? So, susunod na lang, yung mga charities natin, mas lalaki. Lahat, kumbaga, yung mga students natin, mas maniniwala talaga. Sobrang, yun talaga yung mangyayari. So, yun lang. Yun ang na-share ko regarding sa ano ba talaga yung goal mo and wag mo lilimitahan yung sarili mo. No? Ganda. Tsaka gandang goal yun, coach, like yung peace talaga tsaka yung financial freedom. Kasi yun parang hinahanap talaga ng tao. Minsan kasi parang naging blind yung tao sa kanilang goal, which is yun yung dapat iiwasan. Yun yung dapat maging aware, kahit sino ako, no, na wag kang mag-goal blindly lang. You need to really have a purpose bakit yun yung goal mo. Kasi nga, kunyari, na-achieve mo yung financial goal mo, hindi ka naman makatulog. Diba? Ang hirap eh. Tama. So, kasi pwede naman kasi pareho na may peace ka at ma-achieve mo yung financial goal mo. Kayang-kaya talaga. Naniniwala ko na sobrang kaya talaga. And though, challenging ba? Yes, challenging, pero worth it ba? Sobrang worth it talaga niya. Kasi, number one, ano kayang klaseng tao ano kaya yung magiging klaseng tao kapag na-achieve mo yung mga goals na yun? For sure, magbabago yung habits mo nun. For sure. Habits mo, yung routine mo, the way you act, magbabago din. Kasi inangatan mo yung goal. Ganda nga, no? Tapos parang sinabi mo rin kanina, kumbaga nahatak mo yung environment mo. Diba, natuturuan mo sila. So, let's say, for example, wala kang pera, nagtuturo ka, hindi naman makikinig sa'yo. Parang kang lasing eh. Sino ka ba? Kayo mag-anak. Experience ko dati, ganito. Diba? Pero hindi ka maniniwala eh. Pero pag kunyari, nakita nila na okay talaga yung number one, yung financial health mo, mental health mo, everything may peace ka, tapos na mo na-inspire. Ayan, so sobrang sarap ng feeling na mahatak mo talaga sila. Diba? So, ayan. Mahirap hatakin yung mga tao kung ikaw ay nasa baba or ka-level lang din nila. Naalala ko lang yung parang palaging sinasabi sa aeroplano, coach, yung pag nagsisimula yung mga stewardess, sinabi na, put your mask on first. Yes. Before helping others. Correct. So, ganun talaga eh. So, parang,
matutulungan mo talaga yung iba pag nag-overflow ka ni. Di mo nga sabi nga sa Bible, siksik liglig at umaapaw. yun talaga yung, since nakuha mo yung verse na yun, ilagay mo sa puso mo yun at maniwala ka talaga. Siksik liglig, tumaapaw. Diba? Love, joy, hope. Love, joy, hope. Kumaga, pag pwede talaga pwede kasi talaga yun na ikaw yung maging instrument of blessings. Yan. So yung pala Coach Eric, no. Ang ganda ng mo, simula bata ka pa. Grabe yung pain mo, yung push mo talaga, yung nag-struggle ka, ginawa mong fuel eh. Then ako rin nung bata din ako, sinasabi ko rin na money will answer all my problems. Yun talaga yung mindset ko kasi sobrang pain-driven kasi tayo eh. Pero paano naman yung mga students natin na komportable? Ayan. So, paano ba natin pwede silang, paano ba yun? Kailangan ba pareho natin sila ng gigil? Or paano ba natin sila ma-level up kung komportable na sila? Yun. Siguro, for the students or kahit sino na nanonood ng video, wag muna natin hintayin na magkaroon ka muna ng pain bago ka gagalaw. Ganda. Kasi minsan, komportable na yung buhay ko. Kasi minsan, life can turn around quickly. Like, pwedeng magbago bigla. Like, di natin alam mangyayari bukas. Diba? So, as much as possible, you really need to sit down, sarili mo, ikaw lang mag-isa. Tapos, tanungin mo talaga yung sarili mo ng mga tanong. Like questions like, ano ba yung purpose ko? Ano ba yung life na gusto ko? And then answer yung question na yun honestly, like ano yung strengths ko? Will give you some clarity ba? Kung ano ba yung action pa na susunod mong gawin. So dahil alam mo na yun, so magkakaroon ka na ng drive or fire to do it na kahit wala pang pain na kagaya. For example, pinanganak ka na, let's say, hindi naman ganun kahirap. So, ano yun, kumbaga, magandang head start sa'yo yun. Pero hindi ka dapat maghintay na masaktan muna or maghirap muna bago ka mag-ano. Ngayon na, tanungin mo yung sarili mo, maganda yung head start mo, take it as your advantage and then move forward. Ganda yun, no? So, kailangan mo lang talaga ng malupit na self-awareness eh. Diba? So, ano ba talaga yung magpapapush sa akin? Ano ba talaga yung purpose ko sa buhay? Kasi, na bigger than you. Bigger than diba? you. Kasi nagsimula tayo na tas then tsaka yung family natin, ayusin natin ganyan. Pero sila okay na. So ano ba yung purpose ko na bigger than me? For example, di ko alam, charity, ganyan. Or creating an impact, community, ganyan. So tama ka eh. Parang kailangan mo mahanap talaga yung para sa'yo na mag-ignite ng fire na yun eh. Diba? So, ang hirap kasi kung komportable ka eh. Tapos, kung na-stuck ka na sa mindset na gano'n na komportable ka. Pero for sure kasi kaya nag-enroll din ibang students natin, may something pa sa kanila eh. Tama. Diba? So, kailan mo mahanap yung something na yun bago ka talaga gumalaw ng malupit. Pero ang ganda na sinabi mo, Coach Eric, na yun nga, huwag mo hintayin na may mangyari pa. Diba? Kasi minsan nagiging pattern yun eh. Tama, na hahataw ka lang pag may nangyari ng masama or may na-bankrupt na. Which is, kaya talaga eh. Like, madalas sinasabi nga nila sa networking ganito. So, parang sinasabi nila ganito na, meron ka bang 1M? Wala. Bukas, bigyan mo ko 1M, kaya mo, hindi. Tapos sabihin nila na, knock on wood, paano kung may mangyari, ganyan. Tapos biglang, kailangan ng 1M magawang paraan. Oo, diba? Parang ganito. Nagkaroon ng urgency bigla, di ba? Nag-open yung mga opportunities kagad. So parang minsan kasi kailangan mo i-trick yung mind mo na na ganun eh. Para mag-create ng urgency. Tapos mag-create din ng purpose sa buhay mo. Kasi for sure, if komportable ka in everything, darating sa point na matatanong mo ng sarili mo na ganito na lang ba ako? Diba? So what's my purpose? Kasi nangyari din sa akin yun na parang sobrang okay ng trading, sobrang okay ng TMT. So ano pang gagawin ko sa buhay ko? Parang ganun eh. Diba? So parang ngayon naisip ko na nga, nakuha ko man yung goal ko, pero nakuha na ba ng lahat ng students saka lahat ng coaches? Parang ganun. So kaya ang goal ng TMT talaga mag-billion. Para lahat ng goals ng students, lahat ng goals ng coaches, mafa-funnel yan doon sa TMT para makuha natin lahat ng mga goals natin. Tsaka dapat sumama na yung mga nanonood ngayon. Sa ano na yun, sa
Parang networking lang coach. Sumama ka na kasi trend to. Oo. Ano, sasali ba kayo o magjo-join? So, ganun. Ano, tama si Coach Eric. Sama na kayo kasi nasa momentum ngayon yung TMT talaga. Yan. Oo, sipin mo. Yung mga nilunch nyo, si Coach Eric pala, isa sa mga heads natin, isa sa mga heads natin na Forex coach. Meron sila, ano yung mga nilunch ng mga campaigns? Yung ngayon coach sa community, meron na silang palaging like, yung 21-day challenge. Yan, 21-day challenge. Sabi yung mga students doon, sobrang excited palagi. Tsaka dami pa lang plan for 2026, kaya kailangan abangan ng mga viewers natin yon. Okay. Sample pa lang yon. Tsaka yung sa premium ngayon na coaching coach, grabe talaga. Like, nire-ready na yung for 2026 yung pinaka-system talaga ng premium, TMT premium. Ngayon nga, na bago makuha ng student yung certificate as a certified 30-minute trader, dadaan muna sila sa matinding labanan. Correct. Defense, di ba? To really test yung skill analysis nila. Sobrang ganda. Sobrang, yung TMT, naniniwala talaga ako na, eto hindi naman ako nagbubuhat ng bangko, pero kasi, hindi to lahat talaga naisip ko. buong team to eh. Sobrang lahat talaga na, everyday, nag-grow talaga lahat. Diba, paano magturo, diba, yung mga public speaking workshop pa tayo, paano mag-explain, tapos paano mas magaling na coach sa mga students. So lahat talaga nag-grow from the coaches itself to the program, to the activities. Tapos yun, may mga community manager din tayo para ma-make sure na lahat talaga naalagaan. Tsaka siguro nangyayari lang yun coach dahil sobrang like naniniwala talaga kami dun sa vision ng TMT. Like hindi naman din kami mag-action ng ganun if hindi kami naniniwala dun. So parang pinakita nyo sa amin yung vision, ito yung mangyayari, and then nagustuhan namin yung vision. Sige, tulungan na. Kaya parang nagkakaroon ng tulungan sa Ganda. TMT. Oo. Tapos sobrang excited din ako na on board din yung mga elites natin. Oo, tama coach. Diba? Sobrang laking tulong din. So ayun, for sure 2026 will be an exponential year for everybody. Yun. Sa trading nyo, sa mga darating na mga blessings, mga businesses, opportunities, promotions, for sure 2026 will be a super year for you. So, okay lang ba? Comment mo sa baba yung mga goals mo for 2026. Tapos after 1 year, babalikan natin yan. Hopefully maging malupit to na first video para sa inyo. No, sobrang grabe, sobrang mind-blowing talaga, and sobrang nakakagana, nakaka-motivate. And for sure, Coach Eric, hindi lang to basta New Year's resolution. Yes, coach. Diba talaga? Bibit-bitin natin to hanggang forever. Buong buhay, oo. Dapat part na to sa buhay mo. Identity mo na to. Yes. Hindi yung pwedeng, hindi pwede January lang. Sobrang gustong-gusto mo. Pagka February, wala na. So ayan, Coach Eric, next 2027, ikaw ulit first upload. Ako ulit dito. Tapos mag-update ako coach kung anong mga nangyari ulit. Oo, tingnan natin yung mga kinoment nyo. Baka may Oo, sasakyan na, isa-isa di ko alam. Or baka Oo. may baby na kami noon. Diba? Baby, sasakyan. Saka baka nakapag- 4 na sasakyan. Diba? So, faith lang. Tingnan natin next 2027, Sigurado next yan, year. oo. So yun lang para sa video na to, guys. Kita-kits tayo sa next. Bye!